sorry, babe, for everything. You might say to me, sorry na naman. But that's the right word to say. Di ko naman kayang lumayo para patunayan ang pagsisisi ko. I've wasted 6 years, baby. Ayoko nang dagdagan pa. Idinikit nito ang noo sa braso niya saka pumikit. Yung babae noong isang araw, hindi ko siya maalala. Kaya nginitaan ko siya. Inisip ko na nandoon ka sa mga Monte Carlo kaya magkakilala kayo. Doon lang tinanong mo ko na alala ko. I was on drugs kaya may nangyari sa amin. Amin ito. Ano? Nagdo-drugs ka, Lucas? Kaagad siyang napatayo at natutop ang noo. No baby. It's not what you're thinking. Parang natataranta nitong sabi at marahan ulit siyang hinila pa upo. She initiated it. Drinogan niya ako para may mangyari sa amin. She put something in my drink. She admitted it. I may be a womanizer pero hindi ako drug addict. Forgive me. Sana'y maramdaman mo naman ang sincerity ko, babe. Hindi ko na alam kung paano pang hindi ka masasaktan. Hindi ko naman pwedeng patayin ang mga babaeng naka-nightstand ko. If only I could. Sana'y ginawa ko na para hindi ka na umiiyak pa. Bumuga ito ng hangin. Pinagmamasdan niya ang mukha nitong nakatingin sa kawalan habang paulit-ulit ang paghaplos sa palasansingan niya. Noon siya tumingin sa mga kamay nito at hindi niya inaasahan na makikita niya ang suot nitong wedding ring. Wedding ring nila. Wala na yung sa kanya dahil iniwan niya sa bedside table bago siya pumuntang Amerika noon. Suot na pala ni Lucas ulit ang singsing nito. Di ko may iwasan na hindi ko masaktan. Di ko rin alam kung paano ako mag-explain kapag nakikita kita. Katulad kahapon. I'm afraid na bubuka ang bibig ko at hindi mo magustuhan. At iwan mo ulit ako, babe. I died since you went away. Walang araw na hindi ako lasing at hindi nang bababae. Nabubugbog ako sa bar and at that point in time, I wanted to surrender. Hindi ko matanggap na mahal kita. Pero ano bang gagawin ko? Kahit galit ako sa papa mo, pinilit kong humingi ng tawad sa kanila kahit na hindi ko pa alam ang totoo kung may kasalanan talaga siya sa pagkasira ng ulo ng mommy ko. Nangingislap na ang mga mata nito sa luha pero nakakumpo lang doon. At first gusto niyang isipin na baka drama lang pero habang nakikita ang sulyap nito at halik sa kamay niya nararamdaman niyang sincere ito sa mga sinasabi. And the fact that he talked to her parents, he's not lying. When was that? Hindi niya alam yun. Walang nakapagsabi sa kanya noon, not even her mama. You talked to them? Umarko ng konti ang kilay niya. He smiled lightly. Yeah. And just last year, I talked to them again. After that ay pinagpaalam ko na rin na kukunin ko yung kumpanya mo. I used it para bumalik ka. So far pumayag sila pero aaminin ko na may mga babae pa rin, babe. After that. Pero wala naman akong mahal. It wasn't an excuse as well as it wasn't acceptable. Akala ko kasi wala nang chance kasi humingi ka na ng annulment. Balak ko na lang din sana na ibaling sa ibang nararamdaman ko kasi imposibleng walang magkagusto sa'yo sa lugar na pupuntahan mo. Kumurap-kurap ito at lumulok ng may kariinan. Daddy woke up from his coma. Nalaman ko na wala naman palang silbi lahat ng ipinaghihiganti ko noon. Walang kasalanan si Papa Felix sa nangyari sa mommy ko. The only thing I was thankful for, where I said sorry before I discovered the truth and have loved you before I learned about what really happened. He paused for a while at idinikit na naman ang noo sa braso niya. I'm not asking you to believe and forgive me. It's enough that you accepted me. I'll wait, babe. Even if it takes a lifetime. Kahit pa paulit-ulit mo ko saktan kapag may narinig ka about me and those women, I bet it. I'll accept every pain. It compares nothing to what pain I had brought you and still brings to you. Just hurt me. If it will lessen the pain, until you feel pain no more. Hinalikan nito ang braso niya. Hurt me more. Just don't cry. His tears broke. Kita niya yung dumaloy sa pisngi nito habang nakapikit ang mga mata at nakasubsob sa braso niya ang muka. She wiped it. How she loves this man. This man is really immeasurable. For these past few days ay napapansin naman niyang effort nito. Walang ibang iniintindi kundi ang kumpanya at sila. Wala na ang malanding secretary at nagulat pa siya dahil medyo may edad na babae na ang nakaupo sa mesa ng dating malalintang secretary ni Lucas. She said nothing about it. She even didn't mention a comment.
Kunwari wala sa kanya pero gusto niyang matawa na lang sa matandang secretary na mas matanda pa sa nanay niya. Nasira ang pamilya ko. Iniwan ko ang career ko nang mabaliw si mommy. She was calling me Felix Rosales. Hindi sinasabi sa akin ni dad na nagda-drugs si mommy kasi ayaw niya ako mag-alala at mag-focus ako sa career ko sa Hollywood. He never knew that I was so mad. Anger started to consume my entire being dahil ang isip ko ay totoong naging lalaki na mommy si Felix. Itinulak niya si daddy sa hagdan kaya nakomatose tapos namatay din si mommy. Ang papa mo ay hallucination lang ni mommy. Maling-mali ako. Nalungkot siya ng sobra sa narinig. Naawa siya dito dahil biktima ito ng mga hindi magagandang karanasan sa buhay at maling mga akala. I'm sorry, she just said as she touched his cheek. Umiling ito. No, I am sorry. At bago pa ako ulit makagawa ng kasalanan, papatayin ko ng sarili ko. Freya, bear that in your mind. Tumingala ito sa kanya. Yung wedding ring suit mo, wala na yung sa akin. Malambing na sabi niya na ikinangiti ni Lucas. I kept it. I will let you wear it once you're ready to be Mrs. Gomez again. Anito sa kanya. I think I'm ready. She leaned closer to his face. Binaba niya ang sarili mukha para halikan ng asawa na umarko pa ang kilay. Pero kaagad na nagiwalay ang mga labi at naghintay na kaagad. Just don't hurt me again. Then I'll fight for my right, Lucas. She put her arms around his shoulders as she drew closer to his face. Halos magdikita na mga mukha nila. Lucas groaned. Yes, baby. I'll let you kill them all. Anito sa kanya na parang lalong namalat na ang boses at humina pa. Gusto niyang matawa. Ilalapat na sana niya ang labi dito nang makarinig siya ng mga mumunting hagikik. Diyan, bulong ni Lucas kaya umangad siya ng muka. Nakita niya ang kalahati ng katawan ng bata na nakatago sa tabi ng pinto at umahagikik, hawak ang iPod. Oh, sweetheart! Mommy caught you! Anya sa bata na kaagad na tumakbong palayo at saka lalong lumakas ang pagtawa. Baby, I caught you. Ani naman ni Lucas nang tumungo siya ulit at bibig na nito ang sumalubong sa bibig niya. He gave her a lingering kiss while cuddling her so tight. With this, she'll stay strong. Though at times na hindi may iwasan na panghinaan siya ng loob, she will never give up. She'll fight for her right dahil siya naman ang may karapatan kay Lucas kahit sa ang anggulo man tingnan. And with his sincerity, she'll survive for sure. Hindi siya tanga at ngayon kapag nasaktan siya ulit ay wala na siyang tatakbuhan. Kakayanin niyang mag-isa para huwag na siyang matawag na tanga. Lucas, may tao. Kaagad na napatayo si Freya matapos na mahalikan ng asawa at mapansin ng tao na nakatayo sa may bukana ng gate nila. Biglang tumaas ang mga balahibo niya at nayakap ang sarili. Bakit gabing-gabi na may tao pa? Nakita pa sila noon na naghahalikan na mag-asawa. Wala naman siyang dapat na ikahiya pero bakit naman at may nakatunganga sa kanila? Lucas stood up. Saka siya marahan na itinago sa likod nito. Get in. I'll check him. Paano siyang nakapasok? May security sa labas. Medyo salubong ang kilay nito. Bubunot na sana ito ng baril na magsalita ang lalaki na malayo sa kanila. Good evening po, sir, ma'am. May delivery po. Sa Gordaxter po ito. Ano yun kaya medyo nawala ang kaba niya. Naninaganyang ang gwardya iyon. Baguhan ng gwardya kaya hindi niya yata halos makilala ang muka at tabas ng pangangatawan. Kagad na humakbang si Lucas palapit doon pero hawak-hawak ang baril. Siya naman ay napapaisip kung bakit gabing-gabi na ay may delivery pa. Sino naman magpapabigay sa kanya o kay Lucas na isang regalo? Baka para sa asawa niya at hindi para sa kanyang package. Ayan, umaandar na naman ang pagiging overthinker niya. Pumihit na rin si Lucas pabalik pagkuha ng kahon mula sa gwardya. Nakatingin iyon sa kahon at inaaninag malamang ang pangalan ng sender. Kanino yan? Takang tanong niya. Babe, from Lexa, Washington. For you. Anito't pinagmamasa ng kahon na malaki lang sa kahon ng sapatos. Nakunot ang noo niya. Iniisip niya kung saan panig ng mundo siya nakakilala ng Lexa, Washington kasi wala siyang maalala. Iniabot sa kanya ni Lucas ang kahon pero umiling siya. Please open it. I don't know her. Or maybe I forgot her name.
I'm not sure but... Anya habang magkasalikop ang mga braso sa dibdib. Ngumiti pa si Lucas bago inilapag ang kahon sa stainless round table. Nakatitig na naman kasi ito habang nagsasalita siya, kaya malamang ay napapangiti rin at may kislap pa ang mga mata. What? Seryosong tanong niya at napapailing lang naman ito. Nagagandahan lang ako sa'yo. Ew! Anyang pinipigil ang sarili na huwag mag-blush. She waited as he opened the package after scrutinizing it. Ulan mang address. Tuluyan itong binuksan iyon. May binasang note si Lucas at awan niya kung bakit nagsalubong ang mga kilay ng asawa niya tapos ay tumingin sa kanya. I think you don't have to say this, baby. Anit sa kanya at nauna na yatang aralin na magiging reaksyon ng mukha niya. Bakit? Parang biglang kinabahan na naman si Freya. Nahilot niya ang leeg nang wala sa oras. Inabot niya ang note. I want to see what's inside the box. Dugtong pa niya bago pagtuunan ng pansin ang note na hawak niya. Use this when you're in need. Feeling horny? Fuck yourself. If need a hot one, call me. I'm better than your husband. Oh my God. She involuntarily parted her mouth. Parang natuyo ang lalamunan niya bigla. Harap-harapan siyang binabastos ng walang hiyang nagpadala noon sa kanya. She looked at Lucas who is now handling a giant toy and a vibrator. Nanlaki ang mga mata niya sa isang bagay na hugis-ari ng lalaki. Malaki. Sa lubong ang mga kilay at matatalim ang mga mata ni Lucas. That asshole is insulting me. Buisit na sabi nito. Diyos ko, sinong nilalang naman na magpapadala ng ganoon sa kanya? Nanirahan siya sa ibang bansa at wala naman sa kanyang nagpadala ng ganoon. Natutop niya ang noo kasabay ng pamumula ng pisngi niya sa nakikitang laruan na iyon. It was a giant silicone penis. Parahas siyang umiling at inagaw niya kay Lucas ang mga iyon at sinaksak pabalik sa loob ng box. Nakita niyang may plaka pa doon ng DVD at nang pakatitigan niya ang cover ay puro kalaswaan ang nakapicture doon at nakasulat. Masturbation guides, self-stimulation, foreplay, and so on and forth. I don't like this, baby. Somebody out there desires you. Seryosong pahiyag ni Lucas sa kanya. Nakapamewang ang asawa niya at halos nanunulis ang maninipis na labi dahil sa inis. Bumuntong hininga siya. Neither do I. Simpleng sagot niya saka siya tumitig sa pesteng malalaswang bagay na iyon. Hindi niya matukoy kung sino o kanino galing ang mga iyon. Pwedeng babae ni Lucas na nagpapanggap na lalaki o lalaki talaga na may gusto sa kanya. Pero grabe naman, bakit sex toys pa? Hindi kayo may toyo sa utak o may padala ng mga iyon sa kanya? And she never met Alexa Washington before, not even in her worst nightmares. Malamang na kahit pangalan ay inimbento lang para maipadala ang package. Hindi nga naman pagtatakhan kung galing sa babae. Yun pala'y katakot-takot na kabastusan at kalaswaan ang laman ng regalo. She must never accept any gift anymore, except when it comes from her family and friends. Natakot tuloy siya para kay Dayan. Hindi siya takot para sa sarili niya kasi hindi naman siya kung kani-kanino sumasama kaya malayo mapahamak siya. Para sa bata lang, baka madamay pa iyon ay hindi niya kakayanin. She hopelessly looked at her husband. Napahawak siya kaagad sa damit nito. Hindi niya masabi kung anong laman ng utak niya pero iisa lang naiisip niya sa mga sandaling iyon na malamang ay ito ang dahilan kung bakit ibinalik ng Diyos si Lucas sa kanilang mag-ina. Kailangan niya ito. Don't worry, I'm here. Marahan itong kinabig ang ulo niya saka siya niyakap. Gusto mo ba ng security? Tanong nito sa kanya. Pero kung bakit naman biglang natakot tuloy siya dahil doon, baka mamaya ay makakuha ito ng security na hindi rin tuwid ang takbo ng utak ay mas lalong mapahamak si Dayan. Si Dayan lang ang kanyang top priority, hindi ang kanyang sarili. No, ako mas lalong hindi safe. Nangyayari iyon. Si mama noon, napeke ni Daddy Nix. Saka, baka prank lang ito. Baka nakatuwaan lang ako ng tao na iyan. Anya, iiwan ko naman sa iyo ang bata kapag lalakad ako. And it's better to have one by my side whenever I go out. At least, I'm not alone. Paliwanag niya. That's better. I'll monitor this shit. Narinig niya ang pagbuga nito ng hangin. Malamang na nag-iisip din ito kung sino ang may kagagawa noon. There's a strong possibility that it could be one of his women or maybe a stalker. Her stalker. No, she mentally shook her head. Basta nasa loob naman siya ng subdivision ay safe naman siya. Sila. Get inside. You better sleep now. Malambing na utos dito sa kanya, tinalikan pa siya sa ulo.
Tumango siya at bumitaw sa pagkakayakap dito para pumasok na. Pagdating niya sa may pintuan na hindi mapigil na mapalingon siya sa asawa na nakatunganga sa mga padala sa kanya. Maya-maya ay nanigas ang mga panga nito at parang gustong manuntok ng tao. Lucas, are you still going to sleep in the guest room? Tanong niya dito na kaagad na nagpabago sa reaksyon ng mukha nito nang tumingin sa kanya. His brows creased and parted his mouth sexily. Why? Pwede na ako sa monster's bedroom? His eyes glittered at saka nagmamadaling binitbit ang kahon at pumasok na din sa loob. Pwede na ako, babe? Kulit pa nito sa kanya at parang gusto pang mapatalon sa katuwaan. Please do get the ring first. I want to wear it now. Anya rito na sunod-sunod ang pagtango. Sumulpot si Dayan mula sa may tuktok ng hagdan at bumaba. Yumakap iyon sa katawan niya. Mommy, I can't sleep. Please, sleep ka na rin, me, Daddy. Inaantok na sabi ni Dayan sa kanya. Kaagad naman siyang yumakap ditong pabalik. Yes, sweetheart. Nag-uusap lang kami ni Daddy. Come on, we'll sleep now. Kinarga niya ito para pumasok na sa kwarto nila. Doon na rin po si Daddy? Tanong din ito habang nakasiksik ang mukha sa may leeg niya. Gusto po doon matulog sa kwarto niyo? Tumango siya saka tumuloy na sa paglalakad papunta sa kwarto. Yes, baby. Simpleng sagot niya saka lumingon pa sa may pintuan. Parang napako na doon si Lucas at habol-habol na naman siya ng tingin na tila balimot na sa itatagong kahon na ang mga laman ay kalaswaan. Umangat ang ulo ng bata na tila ba excited. Does it mean I'll have a baby brother soon, Mommy? Tanong noon na hindi niya nasagot dahil tumawa ng malakas si Lucas. Yes, honey. 5 pa. Sagot kaagad nito kaya pinandilatay niya kasi namimilyo na naman ang mga ngiti at kasama na ang mga mata. Yay! Marami sila! I'll feed them all together. Tuwang-tuwa na sabi pa noon na inilingan na lang niya na akala na may magpapakain lang ng mga manika. Isinara niya ang pinto. What can she do? Diane is so young na akala nito'y simple lang ang lahat ng bagay. And she had never seen her as happy as this before when they were still in US. Kaya nga pinilit na rin niya ang sarili na ibigay kay Lucas ang ikalawang pagkakataon. Hindi naman din kasi mahirap na ibigay kasi mahal naman niya at may sensibilidad naman siyang nakikita. Though, there are little doubt, it's not enough to kill all the trust. At kahit malamang hindi ito magsalita ay nakikita niya sa mga mata nito ang sinasabi nitong pagmamahal. Yun ang mga mata ni Lucas noon na papaiwas kung tumingin. Yun pala ay dahil nahulog na sa kanya at ayaw na magiganti pa. Each stare, she saw the longing in his eyes, and maybe what she heard were all enough to open up her mind and her heart for a new beginning. May bago na naman na kalokohan na dumating pero hindi naman siya gaanong nababahala. Hindi kayang takutin ng pesteng nagpadala ng package na iyon ng kasiyahan na binubuo ulit niya para sa pamilya niya. Not now that she's starting to gain enough courage to fight for her right. Inilapag niya si Dayan at saglit lang itong nagmulat. Nakapikit na ito kaagad. Tumabi na siya sa anak at pumikit. She's lying sideways. Yakap ang bata nang marinig niyang bumukas ang pinto kaya kaagad na umangat ang ulo niya. It was Lucas. Ang laki-laki ng ngiti nito at kitang-kita ang mapuputing ngipin sa malamlam na ilaw ng lampshade. At kung bakit naman may bitbit na una ng asawa niya talaga. Para itong bata. Hindi pa kaagad nahiga si Lucas at naupo lang sa may tabi niya, kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Don't tell me you're shy. Tudyo niya sa asawa na parang nakikiramdam nga. No. Anito't pumihit parap sa kanya at saka kinuha ang kamay niya na kayakap kay Dayan. I love you, babe. I wish one day we'd be able to renew our wedding vows. You must sincere at alam mong mahal kita. Hindi yung pinilit kong itago at nilabanan ko pa, kaya nagkamali-mali ang takbo na lahat. Anito saka kinuha ang kamay niya at isinuot ang singsing sa kanya. It still fits you perfectly, just like how my family name suits your first name. Freya Rosales Fantas. Ngumiti siya nang makaramdam ng kilig. Buti naman hindi mo sinuot sa iba. Tulog ka na, she said. Dumukwang ito sa kanya at bumulong. Diane's asking for a brother. Can't we? She laughed a bit. Masyado pang maaga, Lucas. Time will also come. I hope you understand. She dearly said to him. Marahan naman na tinanguan iyon ng asawa niya. He kissed his forehead. Of course, babe. Ngumiti pa ito sa kanya saka nahiga sa tabi niya na para bang mawawala siya dahil kung makayakap ay sobra. She just brushed it off. Well then, it's better this way.
She feels being so loved and wanted, unlike those times that she was crying because of the feeling of being left behind and neglected. Hopefully, his sweetness will linger para kahit na paminsan-minsan ay bumabalik at ipinapaalala sa kanya ng panahon ang mga pangit na nangyari noon. Hindi gaanong masakit at nakuha niya kaagad na mapatawad si Lucas. Tulog na ang mag-ina niya pero siya ay hindi pa rin dalawin ng antok. Nag-iisip si Lucas habang pinagmamasdan ang dalawa. He's so bothered by Freya's stalker. Hindi pa niya matawag na stalker yun kasi isang beses pa lang na nang istorbo. Huwag na sanang madalawahan. Hindi naman niya ito mapilit na mag-hire ng mga sariling bodyguards. He has to do something about it. Dapat ay may bantay ang mag-ina niya at hindi pwede nalalargang mag-isa. Sa ganitong sitwasyon ay mahirap niyang mapabayaan ang kaligtasan ng mga ito. It's his responsibility to protect Freya and Diane. God knows how much he loved Freya. Dumating lang siya sa punto na naguguluhan na rin ng sobra at hindi na alaman dapat na gawin pa kaya iba ang naging takbo ng kokote niya. Pero ngayon na nandito na sa tabi niya ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya, bukod sa ama niya, aalagaan niya ang mga ito at pakamamahalin. Hinalikan niya si Freya sa balikat at si Diane naman ay sa kamay. Hindi niya inaasahan na magigising ang asawa niya. Hindi ka pa natutulog? Tanong nito sa kanya. Halos hindi makamulat ng mga mata. Hindi lang ako makamove on ang katabi kita. She sweetly giggled. Crazy. Lagi na ito mangyayari kaya matulog ka na. She said and touched his jaw. Sa simpleng haplos na iyon ni Freya sa kanya ay agad na nagre-react ang katawan niya. Shit. Humarap na ulit ito kay Diane kaya mas lalo lang niyang niyakap ang dalawa. Napakahirap ng buhay niya ngayon. Kung kailan naman siya nagpapakatinuna ay parang hindi madali ang lahat ng mga nangyayari. Karma niya iyon, malamang, na dapat niya talagang paghirapan na mag-ina niya para mapatunayan niyang totoo na siya sa lahat. Feeling so proud, Lucas wore his sunglasses and lifted Diane. You're so mapogi, Daddy. Anito sa kanya at inayos pa ang kanyang sunglass. Talaga anak? Nakangising tanong niya. Ang mga kilos ni Diane ay tulad na tulad kay Freya noong parati siyang inaasikaso. Kapag may laro siya ng basketball ay para siyang baby na pinupunasan lagi ng pawis. Pinagtatawanan siya ng mga kaibigan niya noon dahil astang nanay daw si Freya, pero isa iyon sa mga nakapagpahulog sa kanya ng palihim. Humina ang kanyang depensa at nahulog siya sa lambing ng isang itinuring na kaaway. At ngayon ay narito siya sa mga kamay niya ang bunga ng pagkahulog na iyon. Talaga po, Daddy. Kaya love ko ni Mommy. Secret lang. Anito saka sila nag-high five. Nakangisi siyang napabaling ang mga mata sa may gate nang makita niya ang pumaradang sasakyan doon. Para siyang kinabahan pero nakilala niya ang sasakyan na kay Felix iyon. Bumaba nga doon ang walang kasintinig sa babae na si Felix. It's Daddy Felix! Nagmamadali na bumaba si Diane at tumakbo papunta sa gate. Agad iyon na nagpakarga sa tsuhin habang siya naman ay napasulyap sa relo niya. Napakatagal naman ang asawa niyang mag-ayos. Sino bang pinagagandahan noon? Malayo pa si Felix ay nakita niya kung paano siya nito balasahin ng titig. Ang aga ng maamong tupa. Anito pero hindi naman siya umimik. Dito ka na daw nakatira? Tumango siya. Malamang ay si Diane ang nagkwento dito na doon na siya tumutuloy. Sana lang ay hindi mo nasaktan ng kakambal ko. Dahil baka sa pagkakataon na yun, hindi na kita masanto, Lucas. Not again. He just simply answered and Felix nodded. Akala ko'y walang sundo ang dalawa kaya ako ang pumunta. But since nandito ka na, tutuloy na ako sa laboratory. Sige, obligasyon ko naman talaga ang mag-ina ko. Salamat sa pagpunta mo dito. Tumango ito saka ibinaba si Diane. Since wala akong dala sa baby ko, oni na lang. Nakangiti nitong dinukot ang wallet at inabutan si Diane ng 500. What? Tanong ni Diane sabay siklop ng mga braso sa dibdib. You're poor. Anito kaya nagkatinginan silang magbayaw. Kulang pa ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Felix sa pamangkin. Yes, walang toy na ganito ang binabayad nila, Daddy Felix. Mama said thousands. Kaala ko naman candy lang ang bibilhin mo. Oh, eto. Anito sabay kamot sa ulo at inilabas na ang lahat ng pera mula sa wallet. Ayan, sa'yo na yan lahat. Napahagikik ang bata dahil ang daming pera na iniabot ni Felix. Walang Rosales na kuripot, Felix. Paalala niya sa lalaki na napatango. I guess you're right.
Iiling-iling iyon habang pinagmamastan si Dayan na nagbibilang ng mga 1,000 na palagay niya nasa 20,000 ang halaga. Bihira na nga ako magkakasya bulsa, kinulimbat pa ng batang to. Ayos na ako. Ano yun, sabay talikod. Thank you, Tio Felix. Sigaw ni Dayan, saka humabon ng yakap at halik sa tsuhin na papaalis. Siya na may napalingon na sa hagdan dahil narinig na niya alagatak ng sapatos ni Freya. Sinilip niya ang asawa sa may itaas na bahagi ng sunglass niya at nagkatinginan silang dalawa. She's not wearing a skirt today. She was wearing a coffee brown lady trouser and a sleeveless top. It was light brown and showing mostly her cleavage. Mario Josep, napakaganda ng asawa niya. Hindi tulad ng ibang babae na halos maghubad na para lang magmukhang maganda. Pinuntahan niya ito para kunin ang dala nitong bag pero agad niyang hinawakan sa batok sa kahinalikan. Ganda. Anya rito at hinalikan ito ulit ng mabilisan. And you just ruined my tint. Nito kaya tumawa siya. Kiss proof. Good. Anyang parang ayaw na niyang pumasok sila sa opisina at dito na lang sila sa bahay. What? She asked innocently and smiled. Napapailing siyang napalabi at napilitan na kumilos ng pababa ng hagdan. Nandiyan ang anak niya, bitbit ang mga papel na pera. You can't get much of this, mommy. Ano yun? Saan ka kumuha niyan? Takang tanong ni Freya. Binigay ni Felix. Sagot naman ni Lucas. She didn't want 500 peso bill. She wanted big amount of money. Natatawa itong umiling. That's right. Kasi pambabae lang ng tito mo, ibigay na lang sa'yo. At ikaw din. Duro ni Freya sa ilong niya kaya napakamot siya. Wala akong ginagastusan. Sa'yo na lahat ng accounts ko. Ipapalipat ko na ngayon din. Natatawang sagot niya. Nadamay pa siya dahil kay Felix ay nagpapakatino na nga siya. Masamang titig ang ipinukol ng asawa sa kanya kaya ngumiti naman siya dito. Seryoso naman siya sa sinabi niya. Kung talagang sasabihin ito na gawin niya iyon. Kung pagiging under ang kalalabasan niya ngayon, makuha lang ang buong tiwala nito at pagmamahal, hindi na siya aangal pa. Babe, wala ka bang balak na i-dispatch yung advisor mo? Kahit wala ka nandun sa office mo, nakaupo na parang amo. Biglang sabi ni Lucas habang nagmamaneho siya ng sakyan pero natawa si Freya sa kanya. Nakikita niya rin ito na madalas iyong kausap at kahit na nakakaramdam siya ng inggit, wala siyang masabi. Kaya din naman niyang maging advisor ng asawa niya. Mas magaling pa siya. Nakakahiya naman. Siya ang dapat na mahiya. Kala mo kung sino. Ikaw lang pinapansin nun sa opisina. When he sees me, he doesn't even greet me. May empleyado bang ganun? Don't worry. Kakausapin ko na si Papa at kakausapin ko na rin si Hercules. Thanks God. Anya at para siyang nabunutan ng dambuhalang tinik sa lalamunan. You know me? When Tito Hercules stays inside your office, Daddy always acts so crazy. Shh! Agad nasaway niya sa anak na balimbing. Secret yun, di ba? Kasi Daddy, you're so nakakatawa kaya. Hindi ka na nag-work at nagbabantay ka na lang dun sa guy. Napakamot siya sa ulo nang makitang nakatitig sa kanya si Freya. Napakabit na lang siya kasi wala na siyang magagawa sa napakadaldal niyang anak. Papaalisin ko na siya kaysa ikabagsak ng kumpanya ang di mo pagtatrabaho. Mataray na sabi nito kaya natawa siya ng malakas. Diyos ko, ngayon ay kumakatawa siya wagas samantalang hindi niya magawa iyon sa nakalipas na maraming taon. Napakahirap bitawan ng isang Freya kahit na ang dami nagkukumahog na pumalit sa pwesto nito sa buhay niya. Marami siya nakitang dating kakilalang artista sa showbiz pero wala man lang ni isa ang pumantay sa ganda ni Freya. Pero nang babae siya. Inaamin niya, guilty siya doon pero may karapatan naman siguro siya tulad ng ibang tao na tunay naman sa puso ang pagsisisi. Kapapasok pa lang ni Freya sa lobby ng building galing sa isang bagong invitation sa kanya para sa isang Mediterranean interior decoration ng bagong patayong bahay ng isang mayaman na politician nang may humawak sa braso niya. She immediately brushed it off at halos lumayo pa siya. Kulang na lang ay tumakbo siya sa pagkagulak dahil doon. Si Zack. Chill. Ani Zack na naitaas pa ang dalawang kamay sa ere. She just blew her breath and clasped her arms on her chest. She formally stared at the man's face na sobra na naman ang titig sa kanya. Nilingon pa siya ni Mona. Ma'am Freya, okay lang po? Tanong noon at ang kapasanang bumalik pero sinanyasan niya na lumarga na at kaagad naman na tumango at sumunod sa kanyang utos.
Kasama niya ang secretary sa bahay ng politician. Nag-usap na nga kasi sila ni Lucas na tuwing aalis siya ng building ay may kasama siya. At least may sasaklolo sa kanya kapag may emergency. Mahirap din kasing magtiwala sa lalaki. Isa pa ay bata pa lang talaga siya ay gustuhin na siya ng mga kalalakihan. Siyempre, she has this special charm na taglay ng ama niya. Not just her father. Buong angka ng mga Rosales, kaya yata kahit siya ang kaisa-isang babae sa angka nila, ay hindi siya nagpapahuli sa karisma. At malamang kung playgirl siya, ay baka halos lahat ng kalalakihan sa buong metropolis ay natikman na niya. Good thing, she's like her mother. Stick to one at pihikan and very reserved. Nagkamali man siya ng pili noon, at least iisang lalaki lang iyon, si Lucas.